Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo. Maayong aga, maayong hapon, maayong udto, o maayong gabi. Anumang oras na inyong napapanood at syempre napapakinggan itong ating uploaded video na ito. At kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and huwag kalimutan of course mag-click ng notification bell para manonotify kayo, ma-update kayo pag magkaroon tayo ng mga activity like live streaming, pag-upload ng mga videos, na kung saan ay dinidiscuss po natin ang iba't ibang issue ng ating bayan and of course issue ng politika. So ang channel na ito ay pro-government. Wala po kayong aasahan na ipopromote ko dito ang mga Duterte dahil ang Munting Tinig ay nabuo para po ipagtanggol ang ating gobyerno, magpapaliwanag sa kapwa natin Pilipino, and syempre ipakita ang pagmamahal at suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, hindi na mapipigilan ang pag-abante ni Bini Abante sa Kongreso. Matatandaan po natin na simulat sa poll ay pinawalang bisa na ng 2nd Division ang kandidatura ng kanyang kalaban na si Oy, na kung saan ay talagang kinampanya todo ni Sara Duterte. Samantalang si Bini Abante ay siniraan ni Sara, no? Dahil po si Sara ay natamaan sa mga investigasyon ng Quadcom at ng iba pang mga committee na nag-iimbestiga na sangkot ang pamilya Duterte. So mga kamunting tinig, nagbunyi itong mga Duterte diehard supporters dahil po sa hindi daw makakaupo bilang congressman ng 6th District itong si Congressman Bini Abante na binastos, binalahura, binalanghiya, lahat-lahat na ni Sara Duterte. Yung talagang pinersonal niya, siniraan at kinampanya na hindi butuhin. Aminin natin, talo po si Congressman Bini Abante sa boto ng mga more than 1,000. Aminin natin, nanalo ang kanyang kalaban sa botohan. Pero in the first place, from the very beginning, may problema po ang Certificate of Candidacy ng kalaban ni Bini Abante. Sapagkat yun po ay ayon sa kanyang residency or ng citizenship. So mga kamunting tinig, mabigat ito, no? Kaya nga po nagdesisyon ang 2nd Division ng Commission on Election na ikansila o walang bisa ang Certificate of Candidacy ni Oy. So, ibig sabihin yon, kung ganon, ang susunod na magiging congressman, ang panalo ay ang second placer. Kasi, unang-una, may problema ang certificate. Void ang certificate ng kalaban ni Bini Abante from the very beginning pa lang. Kaya yung sinasabi ng kampo ng mga Duterte, mga DDS, na hindi alam yung issue, na hindi pinag-iisipan bago mag-comment, basta nadala lang sila, naguyo lang sila, no, na manipulate lang sila ni Sara Duterte, na wag butuhin si Bini Abante, no? Natatandaan po natin 'yan. Pero sa totoo lang, the rule of Supreme Court, it does not apply to the situation of Bini Abante. Kasi unang-una ang kalaban ni Abante, void ang kanyang Certificate of Candidacy dahil may issue po sa citizenship. So, nag-file ng petisyon. So, bago pa lang magsimula ang eleksyon, may petisyon na ipawalang bisa ang Certificate of Candidacy ng kalaban ni Bini Abante sa issue po ng citizenship. Nagkataon lamang na lumabas ang desisyon katapos lamang po ng eleksyon. May resulta. Hindi naman natin ipinagkaila na sa boto, panalo ang kalaban ni Bini Abante. Pero sa batas at sa rule ng COMELEC, talo at may discrepancy ang kalaban ni Bini Abante. So naturalmente, pag-usapan po yun kasi pagdating po sa eleksyon, mga kamunting tinig, ang makapangyarihan po, hindi ang Korte Suprema, kundi po ang Commission on Election. So sa punto na ito, nung lumabas ang 2nd Division ng kanyang first ruling na pinawalang bisa ang
kandidatura ni Oy sa issue ng citizenship, dineclare nila ngayon si Bini Abante bilang halal na congressman. So, second placer kasi sumusunod po si Bini Abante kay Uy sa pinakamataas na boto. So, naturalmente, simulat sa pulpa, lumabas na may discrepancy ang kandidatura, ang certificate of candidacy. So, therefore, i-declare talaga si Bini Abante. Kaya nga po, ngayong pinagtibay pa ng tinatawag na second division ng Commission on Election ang kanilang desisyon. Kahit iakyat pa po ni Uy sa Korte Suprema, majority sa Commission on Elections, particularly sa second division, nag-ruled na talagang makakaupo at inuutos na manumpa kaagad si Bini Abante bilang halal na congressman. So mga kamunting tinig, kayo mga DDS ha, hindi po pwedeng i-apply ang rule na pinalabas ng Supreme Court doon sa sitwasyon ni Bini Abante at saka ni Uy. Okay lang doon sa Sultan Kudarat. Kasi unang-una, kung halimbawa sa issue ni Mangunda Dato, citizenship o residency yun, paano lumabas ang ruling ilang araw na lang bago po magtapos ang termino. So, ang uupo is the Vice Governor. Yon. So, mga kamunting tinig, anuman ang sentimiento ng mga Maka-Duterte, klarong-klaro po na si Bini Abante ay ang nanalong congressman. Kasi mayroon pong discrepancy nga at mayroon pong technicalities na tinitingnan ang second division na wala pong karapatang tumakbo si Oy dahil po siya ay hindi po Filipino. Kahit igiit pa ni Oy, edi mag-petition siya sa Supreme Court. Abangan natin what will be the result. Paano yan? Ang second division pinagtibay ang desisyon na talagang kailangan manumpa na si Bini Abante at siya po yung uupo bilang 6th District Congressman ng Metro Manila. So kayo mga Duterte Dehad supporters, andyan lang naman ang desisyon ng Commission in Bank or Second Division, andyan ng Commission on Election, andyan naman po ang desisyon ng Supreme Court sa mga portal, sa mga social media. Ang gagawin po ninyo, basahin nyo, pag-aralan ninyo kung ano po ang laman ng statement o ruling ng Supreme Court pagdating po sa kung sino yung uupo at sino yung hindi uupo. Ngayon, mandyan din ang desisyon ng Commission on Election, Second Division, So, bakit hindi nyo po basahin at unawain at ikumpara para malaman po ninyo para ma-bridge ninyo yung gap, okay? Doon po sa dalawang desisyon. Kasi may desisyon ang Commission on Election, Second Division. Mayroon namang desisyon ang Korte Suprema. Pero kung titingnan po natin, ay talagang hindi covered ng desisyon ng Korte Suprema ang sitwasyon ni Bini Abante. Kasi first and foremost, ang rule is simulat sa poll, void, invalid, hindi po tanggap ang kanyang certificate of candidacy. Kaya lamang po nagdesisyon ngayon. So, pangalawang desisyon, pinagtibay ng Commission on Elections ang kanilang desisyon. So, aabante si Abante sa Kongreso. Samantalang ang mga Maka-Duterte, lalong-lalo na po yung naniwala kay Sara Duterte at yung tiwalang-tiwala na hindi makakaupo si Bini Abante, pasensya na lang kayo. Kung ako sa inyo, gumawa kayo ng paraan, mag-apila kayo. So, titingnan natin kung ano po ang mga mangyayari dyan. So, ngayon, sa kaso naman po ni Rodrigo Roa Duterte sa Davao, until now, hindi pa rin po nakapanumpa. So, it depends upon the Department of Interior and Local Government kung ano po yung gagawin kung hindi po makapanumpa. Tapos na yung 12 Abangan natin kung ano yung mga balita, kung si Baste ang uupong mayor o talagang madi-disqualified si Rodrigo Roa Duterte.
Pag once na hindi siya naka-take oath, pagkatapos, hindi natin alam, kaya wala namang nag-contest ng kanyang kandidatura. Yun lang, hindi pa siya nakaupo. Kasi pwede lang man ako, ang pagkaintindi ko, pwedeng mag-upo si Baste bilang mayor ng Davao kung si Rodrigo Duterte ay nakapanumpa before alas 12:01 ng tanghali. Paano yan? Hindi nakapanumpa si Rodrigo Roa Duterte. So bakante ang mayor ng Davao. It depends upon the Department of Interior and Local Government, or there will be a conduct of special elections. Or titingnan natin kung ano yung pong magiging ruling. Tayo naman, ginagalang naman natin. Katulad ni Bini Abante, laban ni Bini Abante yan. Kung halimbawa, nag-appeal si Uy at panigan siya ng korte, panigan ulit siya ng COMELEC, edi good for him. Pero kung halimbawa, ma-deny pa rin at magro-ruling pa rin na talagang si Abante yung uupo bilang congressman ng 6th District, dapat pininyong igalang yan. Kaya hindi kayo magaling kaysa sa mga nasa ahensya ng gobyerno. Okay? So, another kabiguan na naman, asang-asapan naman ang mga Duterte na mabaliwala yung ruling ng Commission on Election at ma-apply ang ruling ng Korte Suprema. Pero kung titingnan po ninyo yung ruling ng Korte Suprema, malayong-malayo po doon po sa sinasabi ng mga Duterte supporter na dapat talaga ay hindi makaupo si Bini Abante. Si Bini Abante talaga ang makaupo kasi alam mo kung bakit walang vice congressman yan. Ano ang succession? Yan din naman succession. Unang-una, 'di ba? Walang merit yung certificate of candidacy ng kalaban ni Abante in the first place. Nagkaroon lang talaga ng pagkakataon na ngayon lang lumabas itong mga desisyon na ito. So naiintindihan po ninyo, para kayo mga Duterte Dihan supporters hindi malito, para wag kayo magalit sa amin dahil pinapaliwanag namin ng maayos, basahin nyo yung ruling ng Commission on Election, 2nd Division, at basahin nyo yung ruling ng Supreme Court kung talaga bang saan doon ang mas matimbang pagdating po sa issue ng kung sino yung uupong congressman sa 6th District ng Metro Manila. So hanggang sa muli, aabante si Abante sa Kongreso habang ang mga Duterte nagkakanda, ugaga at nanggagalaiti palagi. Okay? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Have a nice day and God bless everyone.